ang 2025 mystery adventure action movie na ang Now You See Me, Now You Don't, ang malupit na Tagalog recap natin ngayong araw mga huwan. Los diamantes son para siempre. Buen día, señor. Buen día. Desaparecer. ¡No lo haga! ¡No se mueva! Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Makalipas ang 10 taon, ang Four Horsemen na binubuo ng illusionist na si Atlas, ng escape artist na si Henley, ng pickpocket na si Jack at ang mentalist na si Merritt ay palihim na nagsagawa ng magic show sa isang abandonadong warehouse ng Bushwick, New York. Samantala habang nagtatrabahong bartender ng event si Charlie ay napansin ni June ang gintong phone case ni Finnegan. Kalaunan ay gamit ang mga playing cards na binigay ng Four Horsemen sa mga tao ay napili nila ang binatang si Bosco upang maging helper ng grupo para sa kanilang magic performance. Pagkatapos ay pinatulog ni Merritt si Bosco bago sila isa-isang tila pumasok sa katawan ng binata. Pero dahil sa abilidad ni Merritt ay nalaman ni Bosco na si Finnegan ay may-ari ng isang cryptocurrency exchange at ang nagnakaw ng mga pera ng mga mamamayan ng New York. Pinakita naman ni Bosco na nakuha pala niya ang cellphone ni Finnegan at ng mga kaibigan niya at pinamigay ng binata sa mga tao ang mga ito. Kalaunan ay nagpakita na uli ang Four Horsemen at sinabihan nila ang mga tao na buhusan ng alak ang mga hawak nilang card upang makita ang password ng bagong crypto wallet nila na naglalaman ng pera mula sa salaping ninakaw ni Finnegan. Ilang saglit pag-alis ng mga tao sa lugar ay napansin ni Finnegan na isang hologram lang pala ang magic show. Makikitang pakana pala ni na Charlie, June at Bosco ang peking magic show ng Horsemen at maya-maya pagdating ng tatlo sa hideout nila ay nakalock ang pinto. Kaya't magaling na umakyat si June sa iba't ibang bagay ng gusali upang makapunta sa taas at makapasok sa loob. Kalaunan ay habang nasa hideout ang tatlo ay bigla silang pinuntahan ni Atlas at sinabi sa kanila na alam niya ang mga nakaraang buhay nilang tatlo. Nagkomento pa si Atlas na magaling ang nakaraang performance ni na Bosco at posibleng mas gumaling pa sila. Pinaliwanag naman ni Atlas na napunta siya roon dahil ang sekretong Magic Society na ang The Eye ay pinadalhan siya ng isang tarot card nakaraan. Nakasaad sa instruction ng card na isama ni Atlas sina Charlie para sa isang napakalaking misyon dahil wala na siyang koneksyon sa iba pang Horsemen. Agad na sumang-ayon naman sina Charlie kay Atlas. Sa sunod na araw ang CEO ng Vanderburg Corp na si Veronica ay tinawagan ng isang misteryosong lalaki at pinagbantaan siyang isisiwalat nito ang krimen na nagawa niya kapag hindi binigay ng babae rito ang Heart Diamond. Samantala nagtungo sa Belgium sina Atlas at pinaliwanag niya sa tatlo na ang The Eye ay binigyan sila ng misyong nakawin ang Heart Diamond ng Vanderburg Mining Corp. Tinago ng kumpanya ang diamante sa isang underground vault sa Arabian Desert. Ang tanging daan upang makapasok sa vault ay isang elevator na binabantayan ng mga armadong guard at may sobrang high-tech na security system. Pero sa loob ng maraming taon ay ibabiyahe sa unang pagkakataon ng Heart Diamond sa Belgium. Pinaliwanag pa ni Atlas na ang Vanderburg Corp ay binibenta ang mga diamante nila ng napakalaking halaga sa mga drug dealer at mga warlord habang nagsasagawa ng money laundering na mga aktibidad. Maya-maya ay nagpanggap na mga empleyado ng Vanderburg sina Bosco at Charlie upang salubungin ang pagdating sa Belgium ng photographer para sa gala ng kumpanya. Pagsapit ng gabi ay nagpanggap na photographer si Bosco ng gala habang sina Charlie at June ay nagpanggap namang mga assistant niya. Ilang saglit ay sinimulan ng kuhaan ni Bosco ng mga litrato si Veronica katabi ng Heart Diamond pero ni-request ng lalaki na tanggalin ang diamante sa kaha dahil sa refleksyon ng salamin nito. Tinanggal na ni Veronica ang Heart Diamond sa kaha at habang kinukuhaan siya ng litrato ni Bosco ay sinubukang lapitan ni June ang diamante ngunit agad na pinigilan siya ng isang security personnel. Pero agad na pinalitan ni Charlie ang case ng diamond at nang natapos na ang photoshoot ay binalik ni na Veronica ang diamante sa kaha bago magpaalam kina Bosco. Pagkatapos ay nagpanggap na mga waiter at guest ng gala ang tatlo.
Kalaunan ng sisimulan na ni Veronica ang subasta ng Heart Diamond sa gala ay gumawa ng iskandalo si Bosco at binasag niya ang isang dekorasyong diamante sa lamesa. Gamit naman ng remote ni Charlie ay pinatalsik niya ang diamante mula sa case at sinalo ito ni June bago palihim na ihagis sa binata. Pagkatapos ay binigay ni Charlie ang Heart Diamond kay Atlas at habang guest ng gala ay sinabi niya sa lahat na magagawa niyang mabuksan ang kaha ng diamante gamit ang mahika niya. Hindi naniwala si Veronica kay Atlas pero laking gulat ng lahat na nabuksan nga ng lalaki ang case, pero paghawak ni Veronica sa diamante ay peke pala ito at pinakita ni Atlas na nasa kanya ang totoong Heart Diamond. Mabilis na sinuntok naman ni Jack ang isang bodyguard na lalapit kay Atlas at kasama ang iba pa ay kinalaban nila ang mga sumugod na security personnel sa kanila. Ilang saglit ay biglang pinalo ng bote at sinipa ni Henley ang isang bodyguard at pagdating ng grupo sa taas ay na-hypnotize ni Merritt ang isip ng dalawa pang kalaban na humahabol sa grupo. Kalaunan ay nagmadali silang sumakay sa isang helicopter sa rooftop pero napansin ng mga bodyguard na isang cardboard lang pala ito at sumakay ang grupo sa kalapit na barko. Bagaman labis na nagulat ang Four Horsemen sa biglaang reunion nila ay makikitang pinadalhan rin pala sila ng mga tarot card ng The Eye. Nang nagtaka naman sina Charlie kung paano nabuwag ang Horsemen ay pinaliwanag ni Merritt na mula noong sinugo sila ng The Eye na ma-expose ang isang Russian arms dealer ay nakagawa sila ng malaking pagkakamali. Dahil dito ay habang buhay nang makukulong sa Russia si Dylan Rhodes na kinasama ng loob ng Horsemen at naghiwalay na sila ng mga landas. Pero na-realize ni Charlie na kapag pinagsama ang mga tarot card ng Four Horsemen ay mabubuo ang isang mapa at malamang ay nais ng The Eye na magsama muli sila. Sumang-ayon ang Four Horsemen na magsama muli at kinabukasan ay nagtungo sila sa France. Pagdating ng grupo sa harap ng mansyon ng The Eye ay sinubukan ni Jack na ipiklok ang kakaibang pinto. Pero na-realize ni June na isang puzzle ang gintong pinto at magaling na nabuksan niya ito na kinahanga ni Jack. Ngunit pagpasok ng grupo sa mansyon ay napansin ni June na wala na silang madaanan. Si Charlie naman ay naisipang baguhin ang pagkakaayos ng mga kagamitan sa kalapit na table bago hilahin ang isang libro at nagbukas na ang bookshelf papunta sa kabilang kwarto. Doon nakaharap ng pito si Thaddeus at sinabi sa kanilang pinadalhan rin siya ng The Eye ng tarot card upang ihanda niya ang mansyon sa pagdating nila roon. Kaya't malaki ang posibilidad na ang susunod na hakbang ng grupo sa misyon nila ay nakatago sa mansyon na yon. Sa sunod na eksena ay sinimulan ng pito na maghiwa-hiwalay upang hanapin sa mga kakaibang silid ng mansyon ang sunod na clue para sa kanilang misyon. Si Merritt ay napunta sa silid na puno ng mga salamin. Sina Atlas at Bosco ay napunta sa isang corridor na nababaliktad gamit ang isang portrait sa pader. Hindi nagtagal ay mula sa portrait ng isang sikat na magician ay nahanap ni Charlie ang mga dokumento patungkol sa kung paano noon linisin ng ama ni Veronica ang mga maduduming pera ng mga war criminal. Pero ngayon ay pinagpatuloy ni Veronica ang pagpapatakbo ng Vanderburg Court. Sa kasalukuyang iyon ay nalaman ng bodyguard ni Veronica na nasa France ang Horsemen at maya-maya ay pinasugod ng babae ang mga kapulisan sa mansyon ng The Eye. Nagmadaling naghiwalay uli ang grupo upang makapagtago sa mga pulis at nang naabutan sina Merritt ng mga kalaban sa mirror room ay nalinlang nila ang mga ito at napabagsak. Samantala sa kabilang silid ay matapang na kinalaban ni June at Jack ang mga pulis na humahabol sa kanila. Sina Atlas naman ay naabutan ng mga pulis pero binaliktad ni Bosco ang koridor at buong lakas na kinalaban nila ang mga ito. Hindi nagtagal ay pinalapit ni Thaddeus sa kanya ang iba pang kalaban at sinarado niya ang daan. Pagkatapos ay nagtago si Thaddeus sa isang salamin bago siya mabaril ng isang pulis at bigla siyang nawala. Kalaunan ay nakita ni Atlas si Thaddeus sa underground tunnel ng mansyon at napansin nilang malubhang natamaan pala ang matanda ng mga pulis. Kinumbinsi naman ni Thaddeus ang grupo na iwan na nila siya at umalis na ng mansyon upang ipagpatuloy ang misyon nilang mapabagsak ang Vanderburg Court. Ngunit bago maabutan sina Atlas ng mga pulis ay mabigat ang kalooban na iniwan nga nila si Thaddeus sa tunnel hanggang sa bawian siya ng buhay. Sa kasalukuyang yon ay nadakip sina Merritt ng mga pulis sa kabilang parte ng mansyon pero paglabas ni Atlas ay nalaman nila ang nangyari kina Merritt at pinagplanuhan nilang tulungang makatakas ng kulungan ang mga kaibigan. Maya-maya ay kinausap si Merritt ni Veronica sa interrogation room upang alamin sa kanya ang lokasyon ni Atlas pero agad na tumanggi ang lalaki. Pagkatapos ay binasa ni Merritt ang isip ni Veronica at nalaman niyang nagpakamatay pala ang ina niya noon nang dahil sa pakikipagtalik ng ama niya sa housekeeper nila. Subalit kalaunan ay ipinapatay ni Veronica ang housekeeper at ang half-brother niya. Sa sunod na eksena ay may nadakip na isang matandang lasing ang mga pulis pero nang ipapasok na siya sa kulungan ay biglang nadapa ang matanda at nabalian ng kamay. Pagtakbo ng pulis ay peke pala ang kamay at pinasok niya ang selda ni Jack pero ito pala ay ang horseman din na si Lula.
Samantala si June na nakatakas mula sa mga pulis ay buong galing na nakipagbakbakan sa mga kapulisang sumugod sa kanya. Ilang saglit matapos matulungan ni Lula na mapatakas si Jack ay tinulungan nilang mapatakas rin si Merritt mula sa interrogation room. Pagkatapos ay piniliyab ni Lula ang gas na nakalat niya sa sahig upang mapigilan ng isang pulis at napagkasundoan nilang maghiwalay ng mga landas. Agad na kinalaban naman ni Merritt ang bodyguard ni Veronica nang inatake nito si June at pinatakbo niya ang dalaga palayo. Ngunit mabilis na napaligiran siya ng mas maraming kapulisan. Maya-maya ay nagtungo sina Jack sa hideout nina Atlas at labis na nagtaka si Lula kung bakit hindi siya agad kinontak nina Henley para sa misyon nila. Pero si Charlie ay nalaman sa internet na magpupunta si Veronica sa Abu Dhabi upang ipromote ang bagong kotse nila. Napagplanuhan naman ng grupo na doon nila ililigtas si Merritt at i-expose ang mga krimen na nagawa ng babae. Sa sunod na gabi pagdating nina Atlas sa Abu Dhabi ay nag-announce sila na ang Four Horsemen ay magpe-perform ng engrandeng magic show sa lugar upang makuha nila ang atensyon ni Veronica. Hindi nagtagal ay tinawagan ni Veronica si Atlas at sinabihan niya ang grupo na makipagkita sa kanya at ibalik ang Heart Diamond sa babae kapalit ng buhay ni Merritt. Maya-maya ay dumalo ang Four Horsemen sa event ng Vanderburg Motorsport sa Abu Dhabi habang si June ay lumapit sa isang empleyado upang makuha ang ID nito at binigay niya ito kina Charlie. Ilang saglit ay hinarap na ng apat si Veronica upang ibalik sa kanya ang Heart Diamond. Matapos makumpirma ng tauhan ni Veronica na totoo ang diamante ay binalik nga ng babae sa kanila si Merritt, pero sina Charlie ay hinijak ang F1 car ng Vanderburg Corp at mabilis na pinaandar ito ni Bosco upang lumikha ng iskandalo sa event at agad na hinabol siya ng mga pulis. Subalit biglang hinulog ni Veronica ang 5 horsemen sa isang malaking glass cube at binunyag ng babae na plinano niya ang meeting nila upang makuha sa kanila ang Heart Diamond at ilibing sila ng buhay roon. Sa patuloy na pag-drive naman ni Bosco palayo sa mga pulis ay hindi nagtagal ay nagawa nilang ma-corner ang binata sa isang tabi at agad na dinakip siya ng mga ito. Pero nang sinakay na si Bosco ng mga pulis sa van nila ay nagawa niyang makawala sa mga gapos niya. Buong lakas na kinalaban ni Bosco ng mag-isa ang mga pulis sa loob ng van at hindi nagtagal ay magaling na napabagsak niya ang mga kalaban sa sasakyan. Samantala ang 5 horsemen ay naisipang wasakin ang isang water pipe sa kisame upang mapuno ng tubig ang glass cube. Pagkatapos ay ginamit ni Henley ang diamond ring niya upang wasakin ang salamin na pader ng cube. Nang nagsisimula ng mag-crack ng salamin ay sabay-sabay na sinipa ng grupo ang pader hanggang sa mawasak ito at makalabas sila ng glass cube. Maya-maya ay nagtungo si Veronica sa Arabian Desert at pumasok siya sa underground vault ng kumpanya nila upang makipagkita sa misteryosong lalaki na si Charlie pala. Pinaliwanag ni Charlie na ang pagkatao niya mismo ang ebidensya laban kay Veronica dahil siya ang half-brother na ipinapatay niya noon. Kinumbinsi ni Charlie si Veronica na siya ang nararapat na may mag-ari sa Heart Diamond at mabigat ang kalooban na binigay nga ng babae ang diamante sa kanya. Mabilis na binaril ni Veronica ang kapatid sa ulo pero agad na bumangon si Charlie dahil peke pala ang hawak niyang baril at wala pala sila sa underground vault ng Vanderburg Corp kundi nasa gitna ng magic show ng Horsemen sa Abu Dhabi. Pagkatapos ay pinapunta ni Charlie sa harap ng show sina June at Bosco at pagdating ng 5 Horsemen sa event ay pumunta rin sila sa harap. Pinaliwanag ni June na si Charlie ang half-brother na ipinapatay noon ni Veronica kasama ng ina niya pero nagawa niyang makaligtas at nanirahan siya sa New York. Sa buong buhay ni Charlie ay pinagplanuhan niya ang paghihiganti kay Veronica at palihim na nag-iwan ng mga tarot card sa bawat miyembro ng Four Horsemen upang makahingi siya ng tulong sa kanila. Nang nagtaka naman si Veronica kung paano nagawa ni Charlie ang buong plano niya ay pinaliwanag ng binata na nagpanggap siyang driver niya upang maisakay siya sa malaking truck na minamaneho ni June. Pagkatapos ay nilinlang nila si Veronica na mapunta sa peking underground vault at kinuha niya ang peking baril ni Bosco na nagpapanggap na bantay. Kalaunan ay pinadakip ni Charlie si Veronica sa mga otoridad at ipinangako ng binata sa mga tao na ipapakulong niya ang lahat ng mga iligal na buyer ng Vanderburg Corp. Dagdag pa ni Charlie na ang Heart Diamond at ang lahat ng ari-arian ng Vanderburg ay ibibigay niya sa mga komunidad ng South Africa kung saan nagmimina ang kumpanya nila na labis na kinatuwa ng mga tao. Masayang tinapos naman ang mga horsemen ang show nila at nagpaalam na sila sa lahat. Sa sunod na araw ay nag-hangout ang 5 horsemen sa hideout ni Charlie at doon na muling nagkaayos ang relasyon ni Lula at Jack. Hindi nagtagal ay biglang may dumating na misteryosong package sa hideout ni Charlie na labis na pinagtaka ng grupo. Ang package pala ay isang box na may puzzle na pareho sa pinto ng mansyon at sa pagkakataon na yon ay nabuksan ni Jack ang puzzle sa kahon na naglalaman ng hologram ni Dylan Rhodes. Binunyag ni Dylan na pineke niya ang pagkakakulong sa Russia at binati nito sina Charlie bilang parte ng The Eye.
Pagkatapos ay sinabi sa lahat ni Dylan na di pa tapos ang misyon nila dahil nagsisimula pa lang sila. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.